Uungkatin yung tungkol sa prangkisa ng SMNI at posible din maungkat yung kaso ni Kibuloy dito sa Kamara. Posible lang daw. Ako, pupusta ako sa inyo, uungkatin si Kibuloy. Unang-unang hearing pa lang, etong Makabayan Black, etong sila Franz, binalita na lahat, isinalaysay lahat ng kaso, nilatag lahat ang kaso ni Kibuloy. Una pa lang, kitang-kita mo na gustong ipahiya si Kibuloy. Kaya sigurado yan, nagtatandem na sila. Kaya nga parang may bagong unit team eh. Yung grupo ni Tamba dito sa Kongreso, tapos si Ontiveros sa Senado, parehas ang target, si Kibuloy. Eto, kunwari, SMNI, si Ontiveros naman, si Kibuloy. Pero ganun din yan. Kahit magpustahan tayo, si Kibuloy, uungkatin din ang kaso niyan sa Kamara. Sinimulan na nga nila yan eh. Ano muna tayo? Now, because I'm not really well-versed, ano po ba yung mga kasong nakasampak sa kanya sa Amerika? So I would not want to comment on that at the moment. Ihihiring niyo pala. Yes. So lalabas po lahat yan. Pero sabi ng abogado ng SMNI, irrelevant yun. Ang jurisdiction authority ng franchise committee is only related sa franchise. Pag ginagawa nila yan, another grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction naman yan. Yan. Eto. So, para dun sa abogado, si Atty. Tolentino, merong grave abuse. Pasimplihin natin anong ibig sabihin nun. Merong pang-aabuso sa kapangyarihan. Ganun kasimple yung ibig nyo sabihin. Kasi dapat, kung gusto nyo lang ipasara at tanggalan at imbestigahan ang prangkisa ng SMNI, ba't sinasali si Kibuloy? Pag nasali si Kibuloy dyan, pag-aabuso yan. At delikado na naman sila dyan. Baka mamaya, mag-file na naman ng kaso, uurong na naman itong Kongreso, kaya naalala nyo kay Eric, di ba? Ikinulong, umurong din. Kasi siyempre, sigurado mapapahiya sila eh. O baka balikan pa sila, magkaroon pa sila ng kaso. Ngayon, ganito rin ang nangyayari naman kay Kibuloy. Kaya lang ang problema dito, napahiya na. At parang ganun po ang nangyayari. Parang itong Kamara, pag inimbestigahan si Kibuloy, at ganun din naman po ito si Ontiveros, talagang ang target na talaga si Kibuloy, ipapahiya ito. Yan lang ang pinaka-target niyan. Ipapahiya sa ganun pumreno nang hindi bigyan ng access si PRRD. Kasi sino lang ba talaga ang nagbibigay ng access kay PRRD? SMNI. At yun po ay kinokonekta nila kay Kibuloy. Kahit sinasabi ng SMNI, hindi na po may-ari si Kibuloy ng SMNI. Totoo man to or hindi, yun ang kanilang sinabi. isasama na rin sa pagdinig Tama ito si Virgil Larissa. Bakit ba kasi nauso mga hearing sa Kamara? Kaya nga po ang hearing po kasi sa Kamara at kahit sa Senate, kaya lang ginagawa yan in aid of legislation. Ang problema po dito, minsan may mga inaabuso na. Yang in aid of legislation, nag-iimbestiga na sila kung may tama or mali, wala naman silang karapatang magkulong. Wala naman silang karapatang magsabi kung tama o mali yung ginawa ng isang tao. Kasi ang may karapatan lang dyan ay hukuman. Kaya there is a thin line kung talaga bang yung ginagawa nila ay pang-aabuso ng kanilang kapangyarihan, yan ba'y talaga in aid of legislation? O gusto mo lang ipahiya ang isang tao, gusto mo lang harasin, gusto mo lang kung ano-ano. Kasi oposisyon. Kasi hindi nila gusto yung sinasabi. Yan po ang napakahirap dyan. Kaya nga dapat sana maamyendahan din yung batas na yan. Pwede ka naman gumawa ng batas ng hindi mo na pinapatawag sa Senado at kung pwede ka naman mag-research 'di ba? Pwede niyo naman imbestigahan. Iba kasi pagka merong camera. Pag may camera, epal na ng epal yung iba. Hindi ko sinasabing lahat pero sana nga para sa akin mas mabuting tanggalin yung camera para maiwasan yung grandstanding. Baka marami diyan absent pa ng absent. Kasi ibang dating pag may camera Alam naman natin ng mga politiko di ba? Hindi ko man nilalahat pero yung iba diyan. Tingnan nyo na lang basta may mga OA ang hilig magdakdak, wala namang tinatanong, puro daldal ng daldal. Ang tanong nila, biglang yes or no lang, tapos ang haba ng sinabi, halata mong pa-camera. Pag-grandstanding lang. Kayo nang humusga kung sino-sino tong mga ito. panukala ng One Rider Party List na tanggalan ng prangkisa ang Suarasug SMNI. We've seen enough violations to warrant its verification. I think we've established enough that there is a pattern towards this misinformation po that they're reporting. Yan, ito naman. One party list naman ang nagsasabi tanggalan ng prangkisa ang Kibuloy, ang SMNI. Ito na nga ang sinisilip. Again, one party list. O ba't mo dinidiinan, Coach Oli?
para matandaan ninyo sino ba yung mga humahabol sa SMNI at kayo na magdesisyon kung sila ba ay may pang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Pero sa akin kasing napapansin, nagtatanong lang po ako sa liderato ng Kongreso. Parang masyadong active ang mga party list ninyo, ha? Anong meron? Makabayan Black, andyan sila Ruel, sila Franz, sila Brosas. O, eto may bago naman ngayon. One rider party list. Meron pang isa. Yung Don't Lecture Me, may maganon yung merong parang siga-siga doon. Party list din yun. Hindi ko na mapangalanan. Hindi ko maalala kanyang pangalan. Pero ang hihilig sa party list. Bakit kaya? Bakit aktibo sa pag-atake or pag-iimbestiga kung yan ang gusto nilang tawagin sa ginagawa nila? Diyan sa SMNI, ito mga party list. Hindi kaya ito. Ako'y naman ay meron lang opinion. Kasi yung party list, nakasalalay lang naman yan sa pangalan ng kanilang partido. Pero hindi yung kanilang pangalan. Ibinoto yan ng tao, hindi ko maintindihan paano nga naiboto yung mga yan. Hindi katulad ng isang kandidato, halimbawa, pag meron silang ginawang kapalpakan, matatandaan ng tao. Sa susunod, hindi na iboboto. Diba? Kasi sa distrito yan ang mga congressman. May distrito, ay, ganito pala, halimbawa lang ay ganito pala si Tambunting, ay ganito pala si Romualdez, ay ganito, baka matauhan yung kanilang At kung ikaw ay may pangarap ng national position, matatandaan ka. O halimbawa, tatakbo si Romualdez sa Senado, national position, o si Tambunting, o si Nograles. Tingin nyo mananalo sila? Ewan ko lang. But in my opinion, pwede silang manalo as Congress ulit kasi local election. Pero pagdating sa national, mananalo ba yung mga yan? Di ba? Kasi talagang tumama sa kanila itong ginawang hearing. Pero pag party list ka, hanggang dyan lang yan. Naiintindihan nyo po? Party list lang yan eh. Sa susunod niyan, kung talagang gumanda ang pangalan nila, pwede nilang iwan yung party list, tatakbo sila bilang senador, bilang kung ano man. Naiintindihan nyo po yung pagkakaiba? Halimbawa, alam naman natin yan. Di ba? Sinasabi din ni Banat Bay yan. Kasi nangyari sa yan na kailangan, meron ka lang hawak na ilang mga barangay officials. Ilang boto lang ang kailangan mo, mananalo na yung party list mo. Yung ibang tao, matanong ko kayo, lahat ba ng bumoboto sa party list ng mga Pilipino, kilala nila kung sino yung uupo? Hindi, kung sino lang ang kilala dyan. Basta sinabi, eto party list natin, iboto nyo. Malay ba nila ang kasama dyan sa party list na yan, itong mama na ito? Malay ba nila kung kasama dyan sa party list, si Franz? Naiintindihan nyo po? Kaya mas madaling umatake kung ikaw ay party list. Kasi yung pangalan mo, hindi masyadong mababasa, hindi masyadong mabababoy. Pagka mali ka ng tinayaan, pag mali ka ng nireklamo, nagkamali ka ng inatake. Unlike pag yung sila may mga pangalan at mayroong pangarap sa national position, senador, vice president o president, maingat na yan. Hindi yan basta-basta. Di ba? So, nagagamit nga ba? Ako'y nagtatanong lang po. Kasi napakatalamak ngayon. Pagdating dito sa SMNI, Kibuloy, etc., ang paglaganap nitong mga party list, sila ang talagang dito. Napapanahon ba? Nagagamit ba ang mga party list pang-atake? Nagtatanong lang po ayan, napakalaki ng question mark. Nagagamit ba pag-atake ang mga party list? Tanong lang po sa Kongreso. May mga corporate issues sila wherein the most blatant of which is the Katulad nito sabi ni Ganry, hindi na nila kilala yung mga party list na yan. Hindi, ito to. Si Laura Channel pala, si Nograles, hindi na yan mananalo sa local. Mabaho na yan sa Davao Coach. Tulad nun, sa tingin ni Laura, bumaho na si Nograles. May pangalan kasi, pero party list iba. Pag bumaho yung party list mo, iwan mo, takbo ka ng sarili mo. Di ba? Iba. of the reporting sa SEC and dito sa House. Sa mga pumupunang Sabi ni Gemma Pasyente, correct. Tama, Coach, at ang tahimik ni Romualdez. Kaya yan ang lagi nating sinisigaw Bakit kayo ang umaatake? Bakit hindi nyo si Romualdez pagsilatain? Speaker Meron bang speaker na hindi maingay? Di ba ang speaker yan dapat ang nagsasalita? Kaya nga speaker Bakit tahimik? Meron siya mga attack dogs. Naapakan na ang karapatan sa pamamahayag at isang kalang din ang prangkisa ng iba, lalo kung pumupuna sa gobyerno. What we have seen is that there's a very distinct difference between the kind of reporting that we've been seeing here. We've seen that there's a pattern here unlike the other. So I wouldn't see this being used against other networks. Yan, ito. Ang tanong nila dito, hindi ba maaabuso ito
pag kayo ay kumukontra or kayo ay hindi pabor, kayo ay oposisyon sa gobyerno. Ayan, ang sagot nitong mama na ito sa party list, sabi niya, hindi, kasi may pattern. At hindi naman ito parang, although hindi ganito verbatim niya sinabi, hindi ito nagagamit kasi yung pattern na ginagawa ng SMNI ay iba doon sa ginagawa ng mainstream. So, hindi ito parehas. Iba daw yung ginagawa ng SMNI. Kung susundan ko yung sinabi niya, ulitin natin. Between the kind of reporting that we've been seeing here, we've seen that there's a pattern here unlike the other. So I wouldn't see this being used against other networks. Iba raw klase ng reporting ng SMNI. Iba daw. Kaya hindi nila nakikita sa ibang mainstream yun. Exactly. Exactly po. Kaya nga, binibira ang SMNI. Kasi iba yung klase ng reporting nila. Hindi sila yes sir, hindi sila yes ma'am sa administrasyon. Kung susundan natin yung iyong analogy, yung iyong reasoning, ay sinong tatamaan talaga? Kasi po, thin line po yung sinasabing fake news. Ang ganda nga ng sinabi ni Jason sa dito. Pag susuriin mo lahat ng komentaryo, lahat ng mainstream media, pag tiningnan mo, depende kung kanino nakikinig yung fake news. Di ba? Saan nangyayari ngayon? Pag pinakinggan mo, pag mainstream media tiningnan mo, kawawa talaga si Kibuloy. So ang punto rito, napakadelikado. Hindi lang naman kasi mainstream. Tatandaan po natin, Brad, share. Kasi ito hindi niya kilala si Jason sa, so malamang bata to eh. O sige, share na kita kahit bata ka. Share, total, one party list ka eh, di ba share? One party, tandaan nyo po. Doon nga nagtataka ang mga taong bayan. Napakatahimik ng mainstream. Iilan na nga lang ang mainstream gaya ng SMNI, ng Remate, ng Saksi, na kumukontra, nang sinasabi yung katotohanan. Yung sinasabi yung kabilang panig. Sinimulan nyo sa SMNI. So, ibig sabihin niya may kasunod. At kaya ito nakakatakot. Kaya ito pinagtatanggol natin ng SMNI. Hindi dahil kampi tayo sa SMNI. Dahil kampi tayo, dahil malamang-lamang niya, pag ito'y pinabayaan natin, may kasunod ng SMNI. Sino ang susunod yung bubusalan? Sino susunod yung iimbistagahan? Sino yung fokusan nyo? Sir, ma'am, dyan sa legislative, sana ang iniimbestigahan ninyo yung in aid of legislation na may connection dito sa sikmura. Sir, merong koneksyon sa pang-araw-araw na buhay ng Pilipino. Hindi kung sino yung kontra, kung sino yung mag-yes sir, yes ma'am sa inyo. Yung mura, paano ba natin mapapamura? Ano bang klaseng batas ang dapat natin gawin para magmura ang gasolina, pagkain, etc., etc., etc. Sir, unahin nyo po in aid of legislation ang paggawa ng batas paano magmumura ang pagkain. Ngayon, kung kinulong mo si Kibuloy, kung sinara nyo ang prangkisa ni SMNI, kung kinulong nyo lahat ng mga vloggers na nagsasalita ng hindi sang-ayon sa inyo, ito ba ay bababa ang presyo ng gasolina? Bababa ba ang presyo ng bilihin? Huwag nyong atupagin yung kung ano-ano. Yung may pakinabang. Sir, para may pakinabang din kayo sa Kongreso. Ang pakinabang nyo sa Kongreso ay yung dapat may pakinabang ang taong bayan. Sir, anong pakinabang ng taong bayan kung sasarahan yung SMNI? Sige nga, or kayo makikinabang, wala nang kukontra kay Romualdez. Tanong lang po yan, sir. Lehitimong tanong yan. Anong connection yan pag nasara ang SMNI? Anong connection yan sa pagkain ng mga mahihirap? Sige nga. Sino makikinabang dyan? Kaming mga Pilipino o kayong mga nakaumpo sa Kongreso? Wala nang kukontra. Tanong lang yan, sir. May iwan ko sa inyo. Kasi kayo, boto naman kayo ng boto. Hilig nyo magpabudol eh. Being used against other networks. The issue here is there a violation? And if all these resolutions that were filed are ang issue dito may violation. FPJ, ano? Ang issue dito ay may violation. At kung ang ay may violation ng file ay may violation, are true, then indeed it is a violation of the franchise granted by Congress. Susunod na committee Sir, ang issue dito, bakit bigla-bigla naman? Yun po ang issue. Ang issue dito, sir, unahin sana na gumawa ng batas in aid of legislation gaya ng lagi ninyong sinasabi. Yung may pakinabang sa hapagkainan. Wala kaming nakikitang pakinabang kung ipasara si SMNI, kung bitayin si Kibuloy. Hindi bababa ang presyo. Diyan na kayo nakapokus. hearing sa Enero ay pahaharapin daw si Kibuloy